Aapela sa Court of Appeals ang pamilya ni Jemboy Baltazar ang binatilyong napatay ng mga pulis na botas matapos mapagkamalang suspect sa krimen. Kaugnay niyan, makakapanayam natin ang mga magulang ni Jemboy na sina Ginang Rodalisa Baltazar at Ginoong Jessie Baltazar. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Sir? Magandang umaga po, Apo. Doon sa report po kanina, sinabi mismo ng Department of Justice na may mga areas na pwedeng i-appeal gaya ng anggulong conspiracy, intent to kill, at reasonableness of the action taken by the police. Sa panig po ninyo, na sabi niyo nga parang hindi kayo masyadong kontento doon sa nangyaring hato. Ano po ang inilalaban yung ebidensya sa tingin niyo malakas pa para kayo ay makapag-appeal? Na yung lahat po naman po ng ebidensya binigay po namin sa lahat mga testigo, meron po kami, 13 po yung naging testigo namin. Ang inaano po namin, bakit kulang pa rin po? Bakit isa lang po yun nakulong? Tapos yung 5 po makakalaya. Ayun po yung inaano, sobrang dismayado po kami sa naging desisyon sa pagkawala ng anak ko. So, Sir Jessie, naniniwala ako kayo na dapat ho lahat sila. Kung ano ho yung parusa sa isa, dapat ganoon din ang parusa sa lahat. Opo. Yung ibinigay ho na hatol, yun ho ba hindi pa ano sa inyo? Hindi ho katanggap-tanggap Hindi yun? ko katanggap-tanggap. May sinasabi ho dito na nag-sorry sa inyo noon yung mga akusadong pulis. Ano po? Ano ho ba ang sabi ng korte tungkol dito? Kasama ba yun sa mga iniharap na ebidensya po sa korte? Hindi po, hindi po po kasi ako sa kulungan. Humingi lang po daw sila ng sorry sa akin na para pagaanin lang po nila daw yung loob ko. Pero hindi po daw sila umaamin na binaril po daw talaga nila yung anak ko. So ano yung ibig sabihin ng pag-sorry nila? Pag-sorry dahil napatay ho si Jemboy, gano'n? Hindi po, para pagaanin lang po daw yung loob ko. Pero hindi po daw nila inaamin na pinatay nila yung anak ko. Paano gagaan ang loob nyo sa tingin nila kung hindi naman nila inaamin na sila pala? Opo, yung inaano ko, nag-sorry kayo para saan? Kung wala kayong kasalanan, para saan yung pag-sorry nyo? Sabi ko, kahit 1,000,000 sorry yung sabihin nyo sa akin, hindi nyo mawawala yung sakit na ng pamilya ko sa pagkawala ng anak ko. Sinabi ko po sa kanila sa kulungan. Kayo po tayo, nagkaroon kayo ng pagkakataon na makausap po yung mga pulis noon, yung sinasabi ni nanay. Hindi po. Wala po akong pagkakataon kasi hindi po ako nakikipag-usap sa kanila. Hindi po kayo sa mula't mula po? Si nanay lang ho ang nagkakaroon ng pagkakataon na makausap yung mga pulis. Ngayon po ay nasa ano kayo? Nasa Witness Protection Program. Lahat po kayo. Ilan ho ba magkakapatid si na Jemboy? 3 po, 2 pong babae. Tapos nag-isa ko lang po anak ng lalaki si Jemboy. Tapos nawala pa po siya dahil lang sa ganyang paraan. Dahil sa mga polis. Kumusta naman po yung binibigay na seguridad sa inyo ngayon? Kayo naman po ba ay kampante na talaga na bibigyan kayo ng sapat na proteksyon at seguridad? Opo, magpapasalamat po kami sa nagpo-protection sa amin, saka tumutulong sa amin na nandyan mula simula hanggang sa uli. Kayo po tayo? Ako po, ganun din po yung para sa akin. Yung mga tumutulong sa amin na... Kontento po kayo sa binibigay na security sa inyo? Opo. Oo. At hanggang saan niyo po balak ipaglaban ito? Ito, siyempre, sabi nga nung iba-iba, kahit pa paano gumulong yung kaso at yan, nagkaroon ng promulgation. Hanggang saan niyo po balak ipaglaban ito after na maglabas na po ng hatol o desisyon ng korte kahapon? Hanggang dulo, ilalaban po talaga namin ng yung kahit boy namin, namin para lang makakuha namin yung hustisya para po sa anak namin. May mga kausap na ho kayo na tutulong para talagang isulong pa ito at i-apila pa? Yung DOJ. Yung DOJ po? Pinangako po nila, natutulungan nila na i-apila yung kaso para maano po yung mabuksan po uli yung kaso ng anak ko. May mga may mga sa tingin niyo may mga maidadagdag pa kayo mga ebidensya para doon sa gagawin niyo pag-aapela sa kaso? Kasi po yung inayon namin, yung mga ebidensya, kami pa po yung naghanap nun eh. Yung po yung nakakuha po sa anak ko, siya pa po yung nakakuha sa bangka. Yung mga polis po, hindi po sila maghanap ng testigo o kaya ng ebidensya para makatulong sa amin. Parang nagsabatan na po sila para pagtakban po nila yung kapwa nila polis. Ayun po yung inaano namin. Yung po naging kultura dun sa lugar po kasi namin ang inaano ko po, mahirap na nga po kami, nahirapan pa po kami hanapin namin yung hustisya para sa anak ko. Ayun po yung inaano namin, talaga ipaglalaban namin
naging pagkawala ng anak ko na hindi muna nila hindi muna yung sa operation nila, hindi muna sinigurado kung sino ba talaga yung hinahanap nila. Basta na lang po sila nagpaputok. Yun po yung inaano ko. Kung kayo masusunod, anong gusto niyo maging parusa doon sa mga sabi niyo parang nasa likod ng pagkamatay na anak niyo? Yun po, makulong po sila ng matagal para po pagdusahan nila yung nagawa nilang kasalanan sa anak ko. Sila po makukulong lang, pero yung anak ko po patay na, hindi na po makakabalik. Sa pagkakamali nila na sinabi nila, nagkamali sila, tapos humingi sila ng sorry. Hindi pwede yung sorry lang, nagkamali po kami, sana patawarin yung ganun lang po yung sabihin niya sa amin. Sana kung mababalik nila yung anak ko, mapapatawad ko sila. Pero hindi na po eh. Ang inaano ko, makulong po sila, pagdusahan nila yung ginawa nilang pagpatay sa anak ko. Okay. Maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo, Ginang Rodalisa Baltasar. Siya po ang Salamat ina din ni po. Jemboy Baltasar at si Ginoong Jessie Baltasar, ang tatay naman po ni Jemboy. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo. Maraming salamat. Maraming salamat. Salamat po. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.